Kai Sotto, jackpot sa kanyang bagong head coach sa Koshigaya Alphas dahil according sa ating source, ay si Kai ang magiging starting center ng Alphas at dinaig pa ang Hawking 6'11 center ng Brazil national team na si Tim Suarez. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, jackpot kay head coach Ansay ng Koshigaya Alphas dahil according sa ating source, ay starting center kaagad si Kai kahit na merong another big man ang team na isang legit 6'11 center na galing Brazil. Mukhang paborito na raw ni Coach Ansay si Kai kahit ilang ensayo pa lang siya sa team. Well, hindi naman ito nakakagulat dahil kahit si Coach Tim Cone sa gilas ay sa unang sabak pa lang ni Kai ay instant fan na si Coach Tim Cone kay Kai and even went an extra mile of saying na si Kai Sotto na ang main man ng gilas. At siguradong aware na si Coach Ansay sa ginawa ni Kai Sotto last season nung naglaro pa siya sa Yokohama B Corsairs na kung saan merong panahon na gumawa si Kai ng insane numbers both in points and rebounds. Sigurado rin tayong alam ni Coach Ansay kung gaano kaganda ang laro ni Kai ng Olympic qualifying tournament na kung saan pinangunahan niya ang Gilas Pilipinas sa panalo versus Latvia. Kaya siguradong isa si Coach Ansay sa mga may gustong kunin si Kai ng Alphas at all cost. It is only a confirmation ng nakita personal si Kai sa kanilang mga ensayo kung gaano kagaling ng ating idol. Kaya hindi na tayo nagugulat sa balitang instant favorite ni Coach Ansay si Kai kahit hindi pa sila nakapaglaro ng isang official game. Grabe naman kasi ang talent and skills ni Kai para sa isang legit 7-3 player. In fact, matagal na tayong naniniwala na dapat ay nasa NBA na naglalaro si Kai. Kaya hindi lang si Kai ang jackpot sa Koshigaya Alphas, kundi mas jackpot ang team na nakuha nila si Kai na isang legitimate NBA level talent na tiyak malaking tulong sa team sa kanilang kampanya this season. So in other words, ito'y matatawag nating match made in heaven dahil both ways ay jackpot pareho at siguradong maganda ang magiging resulta. At balitang NBA naman. Humiling si Magic Johnson sa mga fans ng Los Angeles Lakers na maghintay lang sa pagpasok ni JJ Redick sa kanyang unang taon bilang head coach. Ang NBA legend na si Magic Johnson ay humiling sa mga Los Angeles Lakers fans na magiging patient kay JJ Redick habang siya ay papasok sa kanyang unang season bilang head coach. Matapos ang maagang pag-alis ng Los Angeles Lakers sa playoffs sa kamay ng Denver Nuggets, gumawa ng matinding hakbang ang front office sa pamamagitan ng paghiwalay kay head coach Darvin Ham at ang pagkuha kay JJ Redick, isang dating NBA sharpshooter na walang karanasan sa coaching. Si JJ Redick, 40 years old, ay nagdadala ng napakalawak na kaalaman sa basketball matapos maglaro ng 15 seasons bilang shooting guard para sa 6 na magkaibang NBA teams. Mula nang magretiro siya noong 2021 sa Dallas Mavericks, siya ay lumipat sa isang matagumpay na karera bilang analyst at commentator para sa ESPN. Sa kabila ng kanyang malalim na pag-unawa sa laro, ang pagkuha kay JJ Redick ay sinalubong ng mga pagdududa, particular na sa kanyang kakayahang magtagumpay bilang coach sa isang high-pressure environment ng Lakers. Upang maibsan ang mga pangamba,
Tinawag ni Lakers legend Magic Johnson ang mga fans. Nabigyan si JJ Redick ng oras na kailangan niya upang umangkop sa kanyang bagong papel. We as Lakers fans have to give JJ Redick, our new coach, some time to understand how to utilize the talent, how to coach the talent, and then also what schemes will work and what schemes won't work. Yan ang sabi ni Magic sa isang balita. Binanggit din ni Magic Johnson na malaking pakinabang si Redick sa pagkakaroon ni LeBron James bilang team captain ng Lakers. This is not going to be easy for him. But I think having LeBron as your captain, one of the greatest, to lace them up, and Anthony Davis, they've already shown Lakers fans what they can do in the Olympics. Yan ang dagdag na pahayag ni Magic Johnson. And Jeanie Buss explains reasons behind JJ Redick's hiring. Sa isang panayam sa Petros and Money Show sa AM 570, ipinaliwanag ng Lakers owner na si Jeanie Buss ang desisyon na kunin si JJ Redick. We wanted to kind of think a different way. Really, he's got a vision. I'm not comfortable talking about the basketball stuff, but we were looking for a candidate that would bring something different and really invest in developing young players. Yan ang pahayag ni Jeanie Buss. Talagang naghahanap ang Los Angeles Lakers ng magdadala ng iba at bagong bagay para sa kanilang kupunan na siyang tunay na mag-invest sa pag-develop ng mga batang players. At binigyan din ni Buss ng Lakers ay ganap na nakatuon sa pagsuporta kay Redick habang siya ay nagsisimula sa kanyang bagong yugto para sa kanilang kupunan. JJ is the right person for us. Again, I just want his work to speak for itself. So I don't want to hype and say it's gonna be a home run. We have to give him time to establish what he wants to establish. He knows what this league is about, and I think he'll be a great leader. At yan ang pahayag ni Jeanie Buss. Habang si Shaquille O'Neal ay critical sa desisyon ng Lakers na kumuha kay Redick. Nagpahayag ng kanyang mga alalahanin si NBA Hall of Famer Shaquille O'Neal tungkol sa desisyon ng Lakers sa kanyang podcast na The Big Podcast with Shaq. Aniya, nakakabigla ng isang tao na walang karanasan ay maaring magtabi sa isang katulad ni Sam Cassell na nasa liga ng 15 years na. Walang disrespect kay JJ, ngunit sa tingin ni Shaq, dapat din bigyan ng parehong konsiderasyon si Sam Cassell. At dagdag pa ni Shaq na masaya siya para kay JJ, pero maraming pressure. Hindi magiging sapat ang panalo sa mga laro dahil ang inaasahan kapag tinanggap mo ang trabaho ng Los Angeles Lakers o ng Miami Heat ay of course ang manalo ng mga championship.